Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Turia, author, promoter nitong The Critics Promotions. Kakibat ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating mananalang Panginoon Diyos, mananalang Panginoon Kristo, kabayan ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng women's role in PH digital safety cited. Support women in digital protection safety. Yan. Ang Scamwatch Philippines ay nagpahayag ng kahalagahan ng kababaihan sa digital space. Sa kanilang gawain ay may 3 kababaihan. Silang advisors na siyang isa upang labanan ang cyber fraud o iba't ibang scam sa internet. So yan. Nice na ito yung ating tinungayang issue ngayon, yung kahalagahan ng kababaihan sa cyberspace o yung kanilang ambag para labanan yung mga katiwalian o yung iba't ibang mga violation of law sa internet, kagaya ng fraud. Yan. Kung saan itong Scamwatch Philippines, so meron silang mga consultant dyan, advisor, mga babae na siyang nakatutulong para labanan o i-combat yung mga cyber fraud, mga violation, mga scam. Kaya halimbawa sa investment, yan, iba't ibang mga cyber issues na layunin ng Scamwatch Philippines para mabantayan na. At hindi lamang yan, syempre. So, ang expertise ng kababaihan sa investment scam mula sa advisors nito ay mahalagang partisipasyon ng kababaihan upang magkaroon ng digital safety sa ganitong uri ng issue. So, yung expertise ng itong mga kababaihan na ito na kanila pag-iba yung kanilang kaalaman and being expert sa internet o sa ganitong cyberspace, kagaya nitong sa bilang advisor nitong sa cyber ay mahalagang mahalagang partisipasyon ng kababaihan sa digital safety in issue of investment scam, etc. na related na binabantayan ng Scamwatch Philippines. Yan. Ngayon yung The Critics Promotion, yung ating The Critics Promotion at People's Anti-Crime Promotion, naman yung ating Anti-Criminality Promotion, ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang panahon. Sa isyong ito, ng role ng mga kababaihan sa digital space safety o suportahan ang mga kababaihan sa digital protection and safety, ay ating hinikayat ang mga kababaihan na i-explore ang kanilang kakayanan upang makatulong sa pagprotekta sa internet o digital space or cyberspace sa iba't ibang aspeto, mula sa pagprotekta sa karapatang ng kababaihan at mga bata at iba't ibang pagprotekta sa cyberspace kagaya ng Scamwatch. So yan. So ating may team na sinusuportahan itong mga kababaihan sa kanilang potensyal, kanilang kakayanan in cyberspace safety. So mula dyan sa investment scam na kanilang nilalabanan yan, kanilang binabantayan yan. So hindi lamang yon. So yung mga kababaihan ay magbigay ng ambag na kanilang kakayanan sa internet. Yan, marami yung nag-aambag yan ng digital influencer na humihikayat ng iba't ibang mabubuting mga layunin, kagaya ng karapatan ng mga kababaihan at iba't iba mismo sa internet mismo. Halimbawa, kung paano nila lalabanan dyan, ng iba laban doon sa mga nang-exploit ng mga kababaihan dyan, human trafficking, lalo na yung mga kabataan, mga minor. So yung yung sa mga child trafficking, yung human trafficking. So yung mga kababaihan, malaki yung kanilang potensyal, kakayanan sa internet para maprotektahan yan, at hindi yung
sila makatulong. Either sila ay individual na magbigay ng kanilang ambag, grupo gaya ng Scrum Watch, or iba't ibang mga bagay na kanilang magagawa. At sila ay may malaki din kakayanan upang mula dyan sa internet sila ay dyan kumita, magkaroon sila ng negosyo sa internet, at iba't iba nilang makambag sila sa ekonomiya at makatulong sila sa mahusay na paggamit ng internet. At hindi maiwasan, instead na kumita sila at na sila kumita na maayos sa internet at makatulong laban doon sa mga women and child trafficking, at instead na sila ay makisa o sila ay mabiktima ng women trafficking o sila ay yung kanilang sariling kapamilya ay gamitin nila para gamitin ng internet sa hindi mabuti. So kagaya nga nung child exploitation, ano ba yun, online child sexual exploitation, ano ba yung ibang mga kababaihan na ginagamit yung anak, but instead i-combat nila yung ganon, yung mga gumagamit ng halimbawa sindikato, even individual, against yan ng mga online child sexual exploitation. Usually kasi mayroong mga kababaihan, mga nanay, mga na ginagamit yung internet against gamitin yung kanilang yung mga minor. So yun, at iba't ibang mga bangso, instead tumulong sila na digital space na hindi ma-exploit yung mga kababaihan din at yung mga bata, at iba't ibang mga maitutulong nila sa internet against na gumagawa ng hindi mabuti sa internet. So yan. So iba naman yung usapin dyan na yung mga sinasabi natin ng mga adults. So, iba naman yun. So yan ay nasa, aside from that, yan ay nasa sa inyong moral obligation and inyong pananampalataya, o even though yung iba ay legal, yung mga adult na pakikisalubong sa internet. So so nasa sa inyo yan, nasa sa inyo. Ang mahalaga ay makatulong kayo doon sa digital space na walang na-exploit, ang legal ay umiiral, at lalo na yung na-exploit ay mga kabataan. But syempre dapat ay inyo rin palaganapin ay yung makatulong kayo sa mabuting balita, o makatulong kayo sa moralidad in using internet. So yan, at ang mga kababaihan ay mag-educate sa internet about rights of women at issues sa paggamit ng mga social media na maprotektahan ang mga kababaihan sa online abuse, at hindi lamang sa kababaihan kundi maging mga minors or children, maging individual sa internet or nagbuo ng grupo at makisa sa mga existing group na naprotekta sa cyberspace, at i-report sa ating pamahalaan ang anumang maaaring malaman ng mga violation of law sa internet. So yan, kaya parang iwasan nyo may ma-exploit na chat, yung women exploitation, yan, mga uri na yan. So yun, siyempre iba naman yung private ninyo, pang mag-asawa, pang mga girlfriend, so iba yun. So yung mga online na mga may exploitation or may abuse na maaaring mangyari, so makatulong kayo doon sa mga ganun na hindi ma-exploit yung mga kababaihan o kapwa nyo babae o mga lalabata, o iba may tutulong ninyo na mga manluloko sa internet na nagdudulot ng kaguluhan, na yung galing nyo sa pag-internet ay makatulong kayo, sumbong nyo sa pamahalaan, kumampanya kayo, mga yung lalo na yung mga influencer, kampanya kayo ng mga laban doon sa mga gumagawa ng paglabag sa batas sa internet. Ano ba? Ginagamit yung internet in violation of law. Yan. Bagkos ay malaking bagay na kayo ay makatulong sa iba't ibang mga aspeto na pakikinabangan sa internet. So sa concerns na magagawa ng mga kabiya sa pagprotekta sa internet ay iwasan din na makalabag sa karapatan at batas in looking for violation in cyberspace or protecting cyberspace. Iwasan ng fake news o misinformation at disinformation. Magkos ay i-report ang mga ito o pagbaguhin sila mula sa iba't ibang kampanya
lawan sa fake news, etc. etc. So yun, sana ay inyo rin tingnan muna ay yung karapatan ng inyong kapwa-tao bago kayo bago nyo tingnan yung mga nakalalabag dyan, kasi baka mamaya na lalabag nyo rin yung karapatan nila. So yun, kayo naman yung siyang lumalabag doon sa internet. So kaya hindi basta-basta concerning to against fraud, against scam, against make fake news, disinformation, ay isa lang alam din yung karapatan ng kapwa-tao natin na maiwasan yung maiwasan yung paglabag sa karapatan ng mga yan. Kaya iwasan nyo na kung tayo makatutulong na labanan yung patiwali fraud, scam, disinformation, misinformation sa internet, ay iwasan naman na malabag yung karapatan ng ibang tao. So yun. At makatulong na ang cyberspace ay hindi magamit sa masama at paglabag sa batas o pang-abuso ng pamumuhay, kundi upang ito ay magamit sa mabuting pamumuhay mula sa pagpapalaganap ng legal at iba't ibang kabutihan at higit ay pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. So yun makatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos, yan mga likes or mga tawag doon, share, mga ganun, sa iba't ibang mga mabubuting mga bagay. So pangibabawi ng mabuting influence sa social media against bad influence. So muli, ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay magliwanag sa bansang Pilipinas o sa bayan ng Pilipino, mula sa pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung katapatan ng tao, patas ng hustisya, at iwasan ang pang-uubuso, katiwalian, at pang-api ng mga tao ang inequality. Pagpapaira lang ng inequality, bagkos ay magpaira lang mabuting pamamahala. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Suportahan yung mabuting pamamahala, pagpapaira lang patas ng hustisya, pagpapaira ng karapatan ng tao. Sa kayo makapumumuhay tayo ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula sa ating banal na Panginoon Jesucristo. Magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual at magandang pamumuhay sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Magandang nga po sa inyo lahat, at God bless. Sana nakapagsabolsa naman tayo sa linggo po ito hinggil sa dito sa ating promotion ng konstruktibong kritisismo. Yun, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang po sa inyo lahat, God bless.